So ito nga pala yung ating gagawing unit, Mercedes Sprinter Basto na diesel engine, 4 cylinder. Bali ayan yung makikita nyo yung mga tagas niya, napakadami Yung tagas na yan nanggagaling dyan sa may vacuum pump. Yang maliit na yon, yung bilog na yon, maliit. Tapos yung din, engine oil cooler. Ayan yung kalimitang sakit ng mga Mercedes Sprinter van na diesel. Ngayon, ayan, pati ang valve cover na yan, papalitan din natin yan buong assembly. Kasi may tagas din yan dyan sa may gasket niya, pati yan dyan sa may diaphragm niya, sa may valve cover. Assembly na yan, papalitan natin kasi hindi na bibili ng separate yung niya. Bali, ayan, tanggalan natin, tinakpan muna natin yung mga pinagtanggalan ng injector para hindi mahulugan ng mga debris. Pati yung sa baba, ayan napakatindi ng langis. Napakadami. Nilinisan ko na rin yan. Pero lilinisan pa natin yan bago natin ibalik ikabit yung bagong engine oil cooler tsaka vacuum pump. Ayan yung lumang engine oil cooler, napakatindi ng tagas. Diyan ang kalimitang yan sakit niyang Mercedes Sprinter na bus. Ayan yung housing ng engine oil filter. Tapos ito yung ating vacuum pump, ayan. Tapos ito yung mga injector. Bali, injector na yan, ninumberan ko yan para hindi magkapalit-palit. Ayan na yung bago nating engine oil cooler. Nga pala, pag ikakabit nyo yan, kailangan tanggalin yung na yon, yung housing. Kasi hindi kaya pag isang buong diretso. Ito na yung ating buo na valve cover. Kasama na yan yung gasket nyan. Ang ililipat lang natin dyan yung sensor. Camshaft position sensor. Bali yan, tinakpan natin. Pati yung mga nozzle nung common rail. Para hindi siya mapasukan ng dumi. Tapos pupunasan muna natin yan. Pati nga pala yung water pump nyan. May tagas din. Kaya papalitan na rin natin. Ayan Itong bus kasi na to. Ayan na yung pinaka niya. Yung luma. Matindi na yung yan yung kalog. Hindi tulad nitong bago. Yan yung bago. Bago natin ikabit yan, lilinisan muna natin yun, May kasama na rin ayan yung part number ng water pump. May kasama na rin ang gasket. Para maganda yung natin. Pagkakalapat. Tapos ayan bali naikabit ko na. Hindi ko na na-videohan kasi talagang busy. Naandar na yan, ayan Naobserbahan na lang natin yung kung may mga magiging tagas pa siya. Yan, ibalik na natin. Pati yung mga tinanggal natin dyan na EGR cooler tsaka throttle valve. Ayan na yung bagong vacuum pump. Naobserbahan ko kung may magiging tagas pa yan Tapos lilinisan natin yan bago natin yan i-release. Ngayon, pati yung dun sa may taas, dyan sa may likod, binugahan ko din yan para talagang malinis. Tapos ito nga pala, tayo, teach in. Kasi tinanggal natin yung mga injector para yung maging idle niya maging okay. Kaya tinitch in natin yung mga cylinder niya, yung mga injector niya, yan. Hinihintay lang natin matapos. Ngayon, nasa 48% na. Kasi nung tinesting ko kanina, low power. Kaya dyan, kinalibrate ko muna yung injector niya. Bali, ayan na, patapos na yan. 93% na. Tinesting ko ulit yan, patakbuhin kanina, yun.
Okay naman na yung kanyang power. Kanina, nung tinest drive ko, hanggang 60 lang yung kanyang takbo. Ngayon, okay na yan. Yun lang ang video natin mga boss. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa Mercedes Sprinter Bus Diesel Inline 4-cylinder. Ayan, tapos na. 100% na. Exit na natin yan.